magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman po ang programang Kapatiran para sa Bayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join doon sa Luzon Jurisdictional Assembly ng Order of Demolay doon sa Baguio City. Congratulations po sa lahat. At sa ritual competitions, congratulations. Sa mga din po sa nag-feeding program sa Barangay Pitao, San Clemente, Tarlac, lalong-lalo na pinangungunahan po ng Pasig City Chapter Order of Demolay number 113. Naging successful din po yung feeding program together with in cooperation with the Metro Manila Shrine Club. Katatapos lang din po ang ating Shriners Conferral sa Clark. Congratulations to our newly conferred novices. Now they become nobles of Mabuhay Shriners. Maraming salamat po. Ang programming ito ay mapapanood din po via test broadcast sa Digital TV na Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, GMA Affordabox Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari scan lamang po ang inyong digital TVs at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Binabati ko rin po yung mga birthday celebrants for this month of June 2023 and for this day po, June 19, Monday. Happy birthday po sa lahat. Happy birthday! Okay, medyo maganda po yung topic natin ngayon kasi this is more on the banking industry. At siguro yung kailangan na lang lahat to. Very interesting kasi ito yung kailangan ng lahat. Pag halimbawa wala ka o kapos ka, kailangan meron kang pagdependihan kung gusto mong magkapera para either for investment o either for day-to-day sustenance o expenses. So, without any further ado, siguro let's introduce our guest. Dati po siyang acting secretary from Department of Social Welfare and Development. Ano din siya, nagsilbi din po siyang undersecretary ng Department of Agrarian Reform. Siguro yung other, baka maubos tayo pagka dinescribe ko lahat yung kanyang qualification. Siya na lang po ang bahala. And now, currently the Land Bank Director and particularly focusing on agricultural economics. So, without any further ado, let's welcome our Director Virginia Orogo. Magandang gabi po. How will I call you po, Director? Gina lang. Director Gina. Okay. G. Director G. Pwede nyo pong, can you introduce yourself po? Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa DWIZ. Isa na naman aking oportunidad, no, para ako ay tanungin tungkol sa kasalukuyang assignment ko ngayon sa ating pamahalaan. At willing-willing po akong sagutin. Ito man po ay dahil ako'y galing din sa DSWD at galing sa Department of Agrarian Reform. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po lahat ng tanong ni Jerry. Yes. Good evening, Jerry. Good evening po, Director Gina. Wala yung ating isang kuyang po. Si chairman namin, si Chairman Ricky ng Kapatiran sa Bayan. Birthday po. Happy birthday po sa mother ni Kuya Ricky. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Okay. Siguro simulan ko na po yung kasi Land Bank is our government banking institution. So ano po ba yung mga essentials o features ng Land Bank na pinamamahagi sa publiko para makatulong sa mga nangailangang publiko?
Sa pag sinabi na kasi natin bangko, syempre ibig sabihin pera, di ba? Yes po, Malaki Director. ang itinutulong ng Land Bank, lalong-lalo na sa kanyang mandato na ang ibig sabihin ay siya ay na-create noong 1963 yata. Oo, parang gano'n. Mhm. Upang sagutin ang lahat ng pangangailangan sa usapin ng agrikultura at sa usapin ng agrarian reform, no? Dahil nung time na yon, 1972, no? Nung time na nag-umpisa yung actually even before 1972 nagkaroon na ng Opo. tungkol sa lupain na usapin sa ating bansa. So ngayon ang focus ng ating land bank ay upang lalong matulungan ang lahat ng maliliit na magsasaka. Lalong-lalo na yung mga binigyan ng lupa ng ating pamahalaan. Ako po ay umuupo bilang representative ng mga agrarian reform beneficiaries dahil galing din po ako sa Department of Agrarian Reform. Kaya siguro ako ay na-assign na umupo bilang director representative. Marami pong tinatawag na loan portfolio ang Okay. Land Bank sa usapin ng agrikultura. No? Okay. Ano po yung mga iba-ibang loan portfolios sa land bank na pwedeng i-avail ng mga mga nasa underprivileged Yeah. na citizen? Oo. Ako po kasi ay 3 buwan pa lamang sa Land Bank. Opo, Ayan. opo. So, babasahin ko yung iba't ibang programa ng Land Bank na loan portfolio. Meron tayong tinatawag na sulong saka. Okay po. Yung sulong saka ay para dito sa mga maliliit, no, individual farm holders, no, pati yung mga small and medium enterprise, no. Okay. At mga mayroong local government kasama din dito sa sulong saka na to. Ang eligible dito, no, yung mga merong tanim na high value crops, no, vegetable, mga ganon. no? Okay po. At Sibuyas, mga ganyan po. oo. Oo. Halos maraming iba't iba, no? Meron tinatawag tayong agricultural credit support project. Siguro kung may magtatanong, sasagutin natin kung ano-ano to. Okay. Agricultural and Fisheries Financing Program, Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, Arise ARBs. Ito yung programa ng DAR, partnership with Agrarian Reform Beneficiaries ng Land Bank, no? Okay po. Tapos yung DA na Sikat Saka Program, yung Palay ng Lalawigan, at marami pang iba, may EPAP, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ito nung time na nandoon kami sa Department of Agrarian Reform, Opo. ito yung sinimula ng ating mga kasamahan doon at si Undersecretary Emily Padilla. Kasama silang nag-conceptualize ng mga pagtulong, no? Ito kasi partnership ito with all government agencies, no. Iniutos Okay. ng ating Pangulong Duterte noon na dahil sa merkado, ang Opo. mga maraming magsasaka natin kulang sa merkado. Okay. Wala silang oras na ma-harvest yung kanilang produkto, naghahagilap ng merkado ng kanilang produkto. Kumbaga, mayroong nagmi-middle, trader. Oo. Which So, is- para maiwasan yon, ito yung programang isang inilunsad ng departamento kasama ang Land Bank, no? Kung saan ang like BJMP, Opo. kasama namin ng si Secretary Nograles, no? Siya ngayon yung sa civil service, no? Secretary. Chairman ng Civil Service Opo, Commission po. oo. Opo. Kasama namin Si siya Carl. doon na talagang pinopromote namin ito. Kahit yung DOH, BJMP, DSWD, no, lahat ng harvest na mga magsasaka sa panahon ng harvest, kinukuha ito ng ating mga departamento. Ano po ba ito, Director G? Is it the same as, kasi galing din ako ng gobyerno, same as convergence of different agencies putting up together their effort and fund, tapos merong technical working group to work on it? Ganun po ba yan? Oo, more or less, tinatawag nating whole nation approach during the time of Duterte. Opo. At during the time of even before President Duterte, may tinatawag tayong integrated approach to development, no? Opo. Sa linggo ng mga social worker at social development worker, no? Tinatawag natin itong integrated development approach na kung saan a whole nation approach, iba-ibang ahensya magkakasama, no? So ganun din yung enhanced partnership. Okay. Kasama natin ng iba't ibang ahensya nito. Nagsisilbi silang merkado
ng ating mga magsasaka, ang middleman bali dyan, yung Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, Opo. itinatawid lang natin sila doon sa ating mga ahensya na kung saan may malaking pangangailangan. Ikaw galing ka ng DSWD as Assistant Secretary, alam mo na ang DSWD laging meron niyang nakalaan na food packs. Yan. Opo. So, Tama po. yung mga ganon. Pero siguro mag-concentrate tayo, Director G, sa pag-uutang. Kasi nabanggit nyo kanina na nagkikater ang land bank ng pag-uutang. Siyempre, interesado yung mga maliliit natin magsasaka, katulad ng sulong saka. Magkano po ba yung pinag-uusapan natin dito? Iba-iba kasi yung itong ano na to, 'di ba? Iba't ibang loan portfolio, iba-iba rin yung kanyang interest rate. Merong ang pinakamababa natin 2% Per month po ba yan o per year? per annum. Wow. Hanggang Ang 6 ganda. to 8%, Yes po. 8.5%, no? So talaga naman kasi yung land bank, ang kanyang intention, matulungan yung ating mga maliit na magsasaka at mga maliliit na mga small, medium enterprises. No, Yes po. negosyo, no? Dadaan po pa ba yan ng kooperatiba nila? Kailangan mag-organize sila ng kooperatiba o hindi na, diretso na, Meron mag-apply na? tayong loan portfolio na nakalaan sa mga individual. Okay. Magsasaka man yan, nagnenegosyo man yan na maliit, no? Okay. Meron din tayong loan portfolio para sa kooperatiba. No? Mhm. So kung yung isang tao gusto niyang mag-loan sa land bank, pwede naman siyang dumiretso ng kung gusto niya siya na lang, no? Kung Sa gusto iba-ibang naman branches po. Tama po Oo. ba? Opo. pwede naman siyang sumama sa mga kooperatiba, no? Na yung kooperatiba, ang dadaan sa kooperatiba yung pag-utang. Pag-utang, oo. So, Pero, ang land bank kasi parang meron kaming project na microfinancing. ayun, yun. Oo. Ito binibigay, pinauutang din ito ng land bank sa mga, pwedeng may cooperative na nagma-microfinance. Pwede Opo. sila submit ng proposal sa land bank na gusto nilang mag-put up ng microfinancing para sa kanilang mga membership. Okay. Pwede po yun. So, siyempre may interest yung land bank kasi wala namang bangkong hindi Correct na po. gano'n ng interest, di ba? Opo. So, at yung nag-submit na yun ng proposal will be the one responsible to pay back the land bank, pero siya yung siyempre maniningil dun sa kanyang mga members na uutang naman sa kanila dahil yung inutang niya sa land bank, ipapautang niya rin sa kanyang mga members. Correct. Pero yung siguro focus tayo dun, Director G, dun sa direct na uutang. Let's say, I'm a small scale farmer. I want to go to land bank branch. Ano ba yung mga kailangan ko po? Kasi normally, yung mga small scale farmer, walang kwan yan mga sariling ID o any identity to prove their worth or ano man po eh. Sige, siguro yung mga sabi natin, paano ba mangutang sa land bank? Siyempre, Opo. pupunta ka sa nearest land bank na sa inyo. Huwag na kayong pumunta sa main office. Ay, Dahil tama po. sabihin nyo, doon si Director Orogo. Baka pwede. Kahit na ho kayo pumunta sa akin sa opisina, i-refer back ko po rin po kayo sa branches na kung Opo. saan kayo para mas accessible para sa kanila. No? And ano-ano ba yung mga kailangan? Ano? Yun, maganda. Oo. Siyempre, hindi naman papautangan. Kailangan nasa tamang edad ka. Opo. Tapos, may regular kang kita, siyempre. Ngayon, kung magninegosyo ka naman, magsasubmit ka ng proposal na kung saan mapapakita mo, nakikita yung iyong negosyo at makakapagbayad ka, no? Opo. At siyempre, merong yung iba, dahil medyo merong distinction parang meron tayong, para sa mga maliliit na mga magsasaka, kasi iba meron tinatawag na credit history. Okay. No, so kung may credit history ka, mas madali ka makakautang sa land bank dahil Opo. meron kang, ibig sabihin, nangutang ka, nagbabayad ka ng maganda. Ngayon, kung first time ka naman na magsasubmit, syempre investigahan din yan ng bangko. Opo. Titingnan kung talagang viable yung sinasubmit na proposal na meron kang feasibility study, no? So siguro yung mga maliliit na magsasaka, ang maganda humingi ng tulong din sa tulad ng Department of Agrarian Reform. Kung sila man agrarian reform beneficiaries,
o kaya umingi sa Department of Agriculture ng Opo. support system, no? Ma-train sila paano gumawa ng feasibility study, no? Okay. At particularly kung ano yung kanilang negosyo, syempre kung skill ang pag-uusapan, nandiyan dyan naman ang TESDA. Okay. Halimbawa, gusto nilang, bago sila pumunta sa Department of Agrarian Reform, mag-training, at gusto nilang tinatawag nating value chain. Okay. Kasi tayo yung bansa na produce lang ng produce, no? Kinukuha sa atin yung raw materials, no? Pero Opo. wala sa ating, although meron na ngayon mga nagagawa ng coffee, nagagawa Yung, ng mga kumbaga, turmeric, yan. We stay on the original state of the one produce. Like, let's say sa rice, hanggang rice lang yan. Hanggang Hindi, rice na lang. hindi umabot sa porridge or ano, yung napoprocess na. Marami siya pwedeng Oo. gawin eh. Kasi sinasabi natin na mag-value chain ka o yung mag-produce ka aside from what you are naha-harvest mo from the produce, no? So, yung production mo, kasi katulad yung rubber tree. Okay, Ito okay. lagi ko itong nililigaw kay Secretary Estrella dahil may pinamigay na lupa noon ng Department of Agrarian Reform na 1,800 hectares, no? Laki. And may rubber plantation doon. So, sayang yung rubber kasi kinukuha lang yung sap pagkatapos ita-transform into bale tapos ibebenta. Ang kumukuha Malaysia, 'di ba? So, ang sabi natin siguro magandang tayo ng beyond that. At meron namang bangko tulad ng Land Bank, Wheeling, no? Na pautangin kasi itong grupo ng mga ganyang mga producer ng rubber tree, ng kokwa, yung sa Davao. Yes po, yes po. Willing ang land bank dyan na tulungan sila na magkaroon ng kapital. Pero syempre, enhance din yung skill nila like tumulong, lumapit sila sa Pero siguro siguro kung meron silang kooperatiba kasi sometimes pagka cooperative naman sila eh. I think individual. 312 farmers ito yung nasa okay. and ang DARC kasi, ang Department of Agrarian Reform, pag namigay ng lupa, usually they form into cooperatives. 30 at the most. And lahat yan, merong umuutang sa land bank, syempre. Yung iba siguro hindi natin alam kung saan sila umuutang na bangko. Pero more or less ang land bank kasi we are open, no? And in-encourage namin lahat sana lumapit sa bangko. Kasi merong nag-a-adjust ang land bank sa sitwasyon. Opo. So, sa mga katulad ko kasi, I hail from Tarlac. So, central capital of rice and corn. Oo. So, halimbawa, kunwari ako as a single individual farmer, gusto kong mag-purchase ng dryer para sa bigas, para sa corn, which is dryer is mahal po yan. Siguro ang kapital mo dyan is nasa 10 to 15 million. Pwede po ba yun? Parang ganun. Individual, as an individual. Siguro kung yung mga magsasaka natin na gusto ng ganyang mga machineries, no, Opo. para makatulong sa pagpapabilis ng kanilang production, no. Opo. Ang DA at ang Department of Agrarian Reform may tinatawag na support services. No. So ito, they can access mga machineries, no, na sinasabi mong dryer, sinasabi nating ng field, no. Yun lang, siguro cooperativize, no, kasi pag naghingi ka, kasi this is a grant, parang Opo. to ng government, pero yung mga magsasaka tatanggapin nila doon ng libre and they have to have system, no. Okay. Kung talagang like an individual na hindi naman siya siguro kung ayaw niyang sumama sa kooperatiba na members ng Agrarian Reform Beneficiaries, pwede naman siyang lumapit sa bangko, sa land bank, no? Pero ensure niya lang na like for example, if you want to borrow 15 million worth, Opo. no, gaano ba kalaki hektarya ng lupa mo? Okay. Diba? So titingnan din niya natin ng ating akma ba at kaya bang magbayad kasi 15 million yan and how many years to pay, ganito yung interest niyan. Tapos siguro kung individual farmers na meron kang
sizable land. 15 hectares siguro, halimbawa. Siyempre, Opo. kailangan mo talaga ng isang machinery na you can borrow and then you can collateralize your land. Yung iba kasi, Director G, kasi katulad sa amin, marami pang DNR covered na land, which is stewardship. Siguro medyo familiar din kayo sa stewardship. You can adopt a mountain or adopt a vast of land where you develop it, come up with the fruit-bearing trees, flowers, and so on and so forth. Which is, pwede po ba yun sa, let's say, meron kang stewardship sa Department of Environment and Natural Resources, pwede mo yun, sabihin natin, hindi naman siguro collateral or guarantee with the land bank na, oh, I have this sizable land. Although, hindi pa sa akin, pero may stewardship ako doon. Can I use this as a guarantee for me to get this equipment para ma-facilitate o yung processing ng mga products ko, like flower, gawin kong perfume yan, gumanda yung income Sa ko. Tarlac, meron talagang yan, paggawaan kayo dyan ng ano. Mga ganun po. Saan ngayon? Sa Tarlac, saan banda yan? Kamiling, San Clemente po, which is rice granary po talaga yan. More on rice and corn, mga ganun po. Kung ano kasi, meron tayong sinasabi na stewardship, 25 years, tapos renewable Correct. another 25 years, Yes tama, po. sa the Department of Environment and Natural Resources. Yes po, yes po. At kung meron ka namang feasibility study, na Kailangan. in due time, in 25 years, you'll be able to, whatever is your investment from the, yung inira mo sa gobyerno, sa DNR na lupa, Opo. at magpuproduce ka ng, sabi mo ng mais, Opo. and then you turn it into feeds, etc. Yes. Why not, di ba? As long as makikita yung FS and you pay it within the period ng at yung siguro yung DNR also has a guarantee na they will allow you to use that land for 25 years. Parang ganyan. Pero ang kwan dyan, Director G, ang problema dyan kasi pag sinasabi mong feasibility, lalo na yung mga farmer, feasibility, so kailangan ko ng mag ng mga researcher, etc. Hindi ba pwedeng isupply na rin yan ng, let's say, Land Bank or Department of Agrarian Reform? Siguro DA at saka DAR ang makakatulong Okay. sa mga magsasaka. Kasi Opo. pag sinabi mong ikaw yung bangko, ikaw ang tutulong na rin maggawa ng feasibility study, parang hindi yata akma. Pero kung ang NGO, may mga non-government organization, I think Okay. they have this capability to assist yung mga magsasaka natin na hindi marunong gumawa ng isang pag-aaral tungkol sa isang proyektong gusto nilang pasukan na negosyo. No? So marami dyan na basta maging resourceful lang siguro at saka wag mahiyang magtanong sa Department of Agrarian Reform at sa DA Okay. para doon sa pagtulong sa kanila sa usapin ng pag-aaral. No? Pag mga malalaki na po yung utang, kailangan ba yan collateralize? Pero bago nyo sagutin yan, Director G, time check muna pa tayo, 7:25 po ng gabi. Ang kapatiran para sa bayan. Bago natin makalimutan, syempre, yung ating national hero. Today is his 162nd, 162 birthday ni Dr. Brother Jose Rizal. Happy birthday! Actually, kanina po may red laying ceremony po dun sa kanyang puntod doon sa Luneta. Alam niyo naman po, yung Luneta is yun yung reckoning point ng kilometer, di po ba? Yun yung 0 kilometer. Tapos pag nakita mo 500, malayo ka na. Mga ganon. So, kaya nagtataka kayo, baka may makita kayo kilometer 2, kilometer 3, ganyan, kilometer 500. Yun po, doon po nanggagaling yun. Doon yung reckoning point sa Luneta po yun. Doon din inilibing si Dr. Jose Rizal. Siya po yung ating national hero. Binabati ko rin po yung mga ibang nagba-birthday today. Katulad ng sabi ko, hindi ko man kayo kilala, pero happy birthday na rin po. Happy birthday. Opo.
Mabalik po tayo dito sa topic natin, which is maganda yung pag-uutang. Tanungin naman natin kay Director G kung yung mga magkano po ba yung pinag-uusapan natin sa iba't ibang klase ng pwedeng utangin ng pangkaraniwang magsasaka, negosyante, o yung mga sabihin na natin medyo landed na more than 10 hectares para may proseso yung kanilang mga products in its original state. Yes, Director. Siguro, meron kasing tinatawag, for example, itong ASEP, no, Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, no? Apo. Ito ay proyekto ng ating pamahalaan para makautang yung mga magsasaka, kooperatiba, association, Apo. fisher folk, micro and small enterprises, no? 1 million to 5 million pwede nila utangin. Laki pala. At ang interest rate nito ang pinakamaganda, Apo. 2%. Wow. 2%. Per annum. Oo. Ano ba yung ano lang po, basic na requirements po 'yan para at least alam ng mga kababayan po natin lalo na yung mga magsasaka. Oo, yung basic requirement dito, meron ka kailangan na combination ng following, no? Insurance, dapat yung RSBSA. So, nire-require natin lahat na magsasaka sana magpalista po tayo, no? Dito sa Department of Agriculture. Opo. Dati nagkaroon yata ito ng parang period na ito na lang yon. Pero I think bukas na ngayon, no? So they have to register sa Department of Agriculture kung nasaan man sila. And Online po ba yan, Director? O pwedeng online o kailangan face-to-face? mukhang kailangan silang pumunta ng personal, no? Kasi Okay. mukhang wala pa itong online na application, no? Opo. Pero siguro pwede na rin magtanong. And Sa branch na po yan, pwede na po. pwede sa mismong region o sa mismong, ang DA yata naka-devolve sila Okay. So mismong sa munisipyo. Ay, you can okay, look okay, for, okay. Tapos, assignment of expected produce, no? Yun lang naman ang kailangan, no? Mhm. Yun na collateral nila actually, and then acquisition lang ng fixed asset. Siguro kung meron silang yung mismong ma-harvest nila, no? Pwede nilang Okay. i-collateralization. Oh. So, kasi tsaka yung insurance, PCIC insurance, no? PCIC. Saan po yun? Insurance, crop insurance ito ng mga magsasaka natin. So, ina-encourage din natin na lahat ng magsasaka natin kasi ang bansa natin dalawin ng 21 to 22 typhoons. Tama? Tama po. So, kailangan magpa-insured lahat ng mga magsasaka para magkaroon man tayo ng disaster, no? Or magkaroon man ng sa mga produksyon natin, may sagot agad, no? Okay po. Tapos sabi niyo po, payable in ano po ba yan? How many years po? Yung 1 to 2 million? Yun yung depende rin sa klase ng iniutang mo, no? Kasi merong in 1 year, Opo. 4 na beses kang mag-harvest, diba? Ay, depende po yan, Depende kaya nga. Director. Depende doon sa klase ng iyong pinoproduce, no? Opo. Pag rice po kasi, nasa 2 lang po ang maximum. Kung sa Tarlac ka. Kung sa Tarlac, Pero kung meron kang irrigation, no? May Ayun, yung irrigation. well-irrigated po, Well-irrigated. 3. Pwedeng 3 po. Tatlong beses ang harvest mo Opo, in a opo. year, no? Opo. So titingnan din kung magkano ba inuutang mo at gaano kalaki yung property o yung lupa na sinasaka mo, no? Opo. Kaya ano yung tinatanim mo, kape ba yan? Ang kape, kailan ka mag-harvest? Ay, wala kasi kami sa amin na director Diba? More on rice and corn po Hindi, kami. may sa mga upland like Cordillera, Yun. Kalinga, Opo, yan opo. May mga nagpo-produce na din ng coffee natin. At dito rin sa parting Bataan, no, yung kabundukan yan ng Opo. Urani, paakyat yan, no. Nagtatanim dati diyan ng mga kape, no. Ang tanong diyan is kailan yan nag-harvest, gaano kalaki yung lupa na iniuutang niya, no. And then doon mag-usap kayo kasi mahirap naman magsabi ka ng sige 1 year kaya ko yan,
hindi mo pabawi Hindi kaya. yung Oo. puhunan, di ba? So, May actuarial po ba yan, Director, sa inyo po? Let's say, for example, siyempre yung mga actuarial scientists na titingnan kung paano yung length ng inyong utang. meron tinatawag tayong loan, parang dito sa bangko, no? Sila yung nag-investigate, no? O mga account officer po. officer natin Opo. na nag-investigate sila ng mga nangungutang. Mga pinupuntahan talaga yan. Binabalidate ko yung... Anong tawag dyan sa utang na yan, Director? Yung 1 to 2 million? agricultural 1 to 5 million. 1 to 5 million, laki ha? Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. Okay. 2% lang naman. Tapos, Wow. Pero pwedeng mangutang ang individual farmers and fisher folk, mga micro and small enterprises, farmers and fisher folk cooperatives and associations. So, pero hindi naman kailangan high-end yung kanila, produce hindi nila? naman wala namang sinasabi Walang sa requirement. ating, basta Opo. ito nga yung ang government kasi halos sinihila niya ng yung para maka-avail ang mga maliliit na magsasaka Okay. ng pautang. Kaya nga in-encourage din namin na samantalahin natin dahil sayang naman may bilyon-bilyong pera na nandiyan dyan. Hindi nagagamit, sana nakakapag-interest na yan. Yes po. Nakakapag-produce na rin yung ating mga magsasaka. Okay. Meron ding Ano po ba yung iba po? Iba pa po? Na, itong kanina na binanggit ko na agricultural credit support project, no. Ito yung medyo ito yung crop production din to, agri-enterprise, no. Ang na-avail ito ng ating agrarian reform, ARBOS. Yung ARBOS, ito yung tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries Organization ito. Ito yung mga cooperatives, no. Apo. Na and then people's organization na duly registered sila sa SEC, syempre sa CDA. Tapos meron silang nagkapag-training na sila siyempre ng management. Siyempre titingnan din yun ng land bank, no. So, ang nagtitrain ang qualified dyan, yung cooperative, hindi po yung individual members. Kasi the cooperative will be the one who will give them loan. Sila na magpa-facilitate po, tama po ba? Short-term loan ito, not more than 1 year, no. Magkano po yung... Ito depende to sa nila, sa requirement. Pero mayroon tinasabi dito na pwede sila mangutang ng 1 million per borrower. No? Okay. In 1 year to pay. 1 year to pay lang ito. So, or less than a year to pay. No? Depende sa klase ng nila. Pero, mas malaki yung nito Pag short-term loan, 8.5% per annum to. Medyo malaki. Oo, malaki po ito kasi saglit lang, mabilisan at madalian lang. Pero kung talaga, ang magpa-facilitate niyan yung cooperatives nila. Kasi baka meron din sila yung cooperative. Siyempre, revolving din nila yon kung sakaling sila ang uutang. And then, paikot-ikot, mabilis na mabilis. Yes po. Ano pa po, Director? Siguro yung isang gusto kong yung mga mahingisda natin. Okay, sige Isa Doc. sa mga mahihirap Sige, Director. nating mga kababayan ito na palit ng palit din yung lugar ng pangisdaan nila. Opo. So, at palayo sila ng palayo. Diba? Anyway, at meron din para sa mga small farmers, pwede din sila kung may nagko-cultivate sila ng 5 hectares, no, ng land, no. At least po ba yan o less than? 5 or less? O at least 5? At least 5, no. Ah. Pwede sila mangutang ng sa poultry, sa swine, sa cattle, sa dairy, at saka sa goat, no. So, paputangin sila dito ng ito yung para sa mga non-agrarian reform beneficiaries, no. So, pwedeng mangutang dito, mga small mangingisda, no, na merong fish pen, palaisdaan na 400 square meters, no. Malaki. Oo. Malaki po yan. Fish workers in fishing boats, pwede sila mangutang, no. Okay. Tapos, yung nagpa-process, gumagawa ng mga sardinas siguro. Mga magkano po yan? Yung pwede nilang utangin? Maximum, minimum, maximum? Oo. Meron tayong
tinatawag na kung maximum loan nila is 20,000 per project, no? Ay minimum, ang maximum is 300,000 per borrower, no, for total projects. Yun yung inaano natin dito. Pero ang loan natin is based on crop operating project cycle din, no? Okay. At base din doon sa estimated useful life ng fixed asset, equipment. So may ganun pa ring mga ano to eh. So interest rate 15% per annum. Malaki. No? Lumalaki po yun. Malaki po kasi Pero kailangan nila ng organization, people's organization po ba? O hindi naman? not necessarily, pero ito yung sinasabi ko na marami kasi tayong kaya naman mga kaya nila at kumikita naman yung kanilang poultry, yung mga ganon. Yun. Paano kung first timer yan, director, na limbawa, ngayon lang ako mag-aano ng poultry. Siyempre, kailangan ba ng land bank na dapat may doktor ka dyan, may veterinaryo ka, etc. Hinahanapan po ba yan ng mga ganyan o hindi naman? Parang as may training actually, no? Nung nasa the Department of Agrarian Reform ako, meron tayong kapartner din na mga like yung Aboitiz. Opo. They give you parang ilang chicken, mga broiler ba yan tawag? Opo. And then meron siyang kulungan. Tapos siyempre kung kulang yung you can borrow from kung meron ka ng may ininvest na sa yung Aboitiz, binigyan ka na ng this is grant from them, no? So in partnership with the Department of Agrarian Reform noon. Opo. So from there at nakitang umikot na, and then you can borrow na from land bank. You can, kasi meron ka ng experience. So may existing na poultry. Kasi mahirap din, tapos wala ka namang lupa. Yes. Sabi nga dito, requirement is at least meron kang 5 hectares where you can Pero put your... director, medyo mabigat yan pagka poultry. Kasi yung isang span lang na ganyan, 5 million na yun. Yung isang span for... Tapos, kaya medyo... pero kung mga small lang, kasi kung negosyo ang pag-uusapan natin, ako, based personally, kung magbibigay ka rin lang ng pautang at papautangin mo yung isang tao na mahirap, no? Kasi dati noon sa DS, yung noon pa. Di ba, nagpapautang sila, 5 piso para sa barbecue, banana cream. Hindi ko na maalala yan, director. Opo. Kasi matanda na ako. Hindi naman po. Yan ibig ko sabihin, nag-business pa. Di ba? And not even, it cannot even parang sustain your family, di ba? Tama po. Food, etc. So kung magpapautang tayo, pautangin na natin ng mas malaki. And then there are naman departments who can assist these people in terms of management and training them to become business people. Why not? Okay. Mag-invest na tayo sa ating lahat, lalo pa kung may capability naman ng isang magsasakang mag-alaga ng mga livestock. May capability naman yung magsasaka na mag-produce at later on transform into other yung produce niya into other crops, di ba? Okay, siguro ang bago tayo mag-break po, ito yung parating tinatanong yung bayaran. Paano kung halimbawa umutang o qualified, yung pala it turned out hindi pala kayang bayaran. Ano ang ginagawa ngayon ng Land Bank? Bago niyo po sagutin yan, time check muna po tayo, 7:45 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Medyo mainit-init yung ating discussions, lalo na sa pag-uutang. Ngayon, kasama po rin natin si Director G. Orogo ng Land Bank of the Philippines. Yung nabinbin natin tanong, yung siyempre may maraming umuutang. Oo, malaki nga ang pondo ng Land Bank. Pero paano kung hindi ma-recover ito? Ano ba yung mga ginagawa ng Land Bank po, Director, sa mga ganyang usapin? Siguro sa maiksi kong pagpasok sa Land Bank, Opo. Kailan lang kasi ako pumasok na Ito yung bangkong nakita ko na may puso. Oh, okay. Yan. So, pero syempre dahil negosyo pa rin yung kanyang tema, Opo. dahil bangko no?
katulad nung nag-COVID, no? Marami sa ating kababayan hindi nakabayad, no? Mhm. Sa totoo lang, no? Malaking ano 'yan sa mga bangko, lalo pa sa land bank, no? Dahil Opo, marami opo. diyan ay mula sa malalaking mga nangungutang hanggang sa pinakamaliliit na nangungutang, no? Halos hindi nakapag Bayad. bayad, no? Marami po tayong pumupunta sa opisina, no? At nagpapa-restructure. Siyempre, yun naman yung isang solusyon ng isang tinatawag nating mga sa loan, no? Opo. Restructuring of loan, no? Pinayagan niyo po 'yon, So, Director. oo, dahil nga sa nangyaring pandemic, no? Mm. At lahat naman ng tao hindi nagkaroon ng malaking kita, no? Lahat namatay ang negosyo, no? Opo. So, nagkaroon ng restructuring sa maraming ano. Kaya, wag po kayong mag-alala. Yung mga may utang po noon, punta lang po kayo sa bangko, titingnan naman at pag-aaralan ng ating opisina ng Land Bank kung kayo po ay dapat mag-restructure o hindi. Pero sa eksperyensya ko po, marami po tayong mga kababayan na tulungan ng Land Bank na yung kaba sa dibdib na baka mawala sa kanila Marimata. yung marimata sa kanila, no? Yung mga lupa nila. Marami oh. po na natulungan, no? At guminhawa yung kanilang kalooban Opo. na natulungan sila na, "Hay, salamat," parang ganyan. Kaya sinasabi ko na may puso yung ating land bank dahil ang land bank naman ay tinayo talaga yan para sa mga mahihirap at maliliit nating mga mamumuhunan at magsasaka. Okay. Yung sa mga rescheduling at saka restructuring po ba, ilan po ba yan in a percentage? Depende rin po, no? Hindi ako makapagsabi kung ilan yung ano dahil Kung magkano yung siyempre, sa kunwari po, original na 2%, o paano yung restructuring yan? 4% po ba? 5%? oo, Mga kasi ganun po. ano yan parang pag ni-restructure mo kasi yung isang loan, tinitingnan mo rin yan kung gaano niya at titingnan mo rin kasi kung paano yung earnings niya, Apa. yearly, monthly, ganyan. Tapos tingnan mo, base doon, tingnan mo rin kung hanggang kailan niya kayang bayaran. So, kung yung utang niya na dapat bayaran lang niya ng 1 taon dahil sa nangyaring restructuring, mababayaran niya pala ito ng another year, 'di ba? Maging 2 years. To finish more than 2 years. So, Opo. so dun ibabase din kasi syempre, kahit mo saan tingnan kasi pabalik-balik rin mo, kailangan kumita ang bangko. Correct. Oh. Unlike yung kasi hindi ko na lang sasabihin yung mga ibang financing company na talagang hindi puso yun, kundi sometimes yung restructuring parang na yun sometimes under pain of so many surcharges, penalties and so on. Ang land bank po ba nagpapataw din po ba ng mga surcharges, penalties pagka-restructuring? Depende po sa parang ano ba tawag dito? Behavior ng nagbabayad, no? Okay. Para kasing tutulungan ka na nga ng bangko yung utang mo, no, maisaayos na mabayaran mo ito. Pero kung sa panahon ng pagre-restructure or even before the restructuring, you are a very hindi ka talagang tapat na nagbabayad, no? Opo. To your obligation, I think meron yung penalty, no? At depende rin yun sa klase ng nangutang, no? Okay. So kasi meron talagang yung mahirap na mahirap, syempre iba yung pagtrato natin at pagtingin, no? Meron din po ba kayong total nasabi niyo na po yan, Director, yung condonation, waiver, renunciation, mga ganyan po? Meron tayo niyan, pero syempre dumadaan yan sa masusing pag-aaral, no? Okay. May mga ilan na tayo sigurong mga na-condone o yung sinasabi natin na considered dead na yung isang Opo. mga nangungutang. Kasi kung hintay mo pa makabayad, kung patay na yun. Oo. Yung nangutang na yan, you cannot anymore run after somebody who is already dead. Kahit naman siguro sa legal natin, na pag namatay ng isang tao, considered. Pero yung mga talagang underprivileged na talagang despite effort talagang hindi naman isang kahig pero hindi na talaga unable to pay it. So dumarating po ba yun yung i-condone na lang kasi o i-write off na lang? Ang Parang government ganun po. natin nung panahon ni Duterte through Senator Amy Marcos, no, nagkaroon kami noon ng
pag-uusap noon. Opo. Kokondone. And I think ito ngayon nangyayari mukhang nasa tinuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Opo. Yung nasa hearing na to, hindi ko lang kung nasa Senate at saka sa Congress. Yung condonation, ang pinag-uusapan na lang sa condonation nito is i-condone ba natin yung principal at the same time yung interest, no? Okay. O yung interest So, lang. yung interest lang ba ang i-condone? Tingin ko ang si Senator Amy Marcos is very much, no, parang yung syempre yung heart niya ata nasa pagtulong din sa magsaka. Tingin niya Opo. paano pa natin bababayaran niya na magsasaka, hindi na nga sila kumikita, no. Okay. So tingin ko gusto niya i-condone everything, no. Opo. So on the part ng bangko, syempre malaking kawalan din yun, Pwede, di ba? oo. Like for example, tingin ko mga 60, parang narinig ko noon na I'm not so sure, pero 60 billion yan. As in billion, no? Laki. At marami tayong babayaran pa ng mga just compensation. Ibig sabihin, ito yung mga lupa na kinuha natin. An-expropriate. Oo, Opo, so opo. babayaran din yan ng government natin. Yes, yung mga hacienda. Mga hacienda. So we have Tapos, to pay that. BLT, voluntary ganun po. Yan. So, yung mga ganon, so kailangan ano rin yun, mabigyan ng ano ba yung mas mabuti para hindi naman sagad-sagad, no? Ano ba yung kasi sa mga financing company, they usually have adopted this kind of interest scheme, which is yung, I don't know kung familiar po kayo, Director, yung Rule of 72 tsaka yung straight baseline method, which in pag sinabi mo kasi Rule of 72, ito yung interest muna ang kinukuha bago yung principal. Nahuhuli po yung principal. Habang the more that you go on with your loan, pag malapit-lapit na po, yun doon lang nag-aano yung principal, nagbabawas. Samantala yung straight baseline, which is talagang from the very outset, sabay na yung interest tsaka principal. Ano ba yung ina-adapt ng bangko po? Hindi ako masyadong familiar kung anong Opo. ina-adapt ng Land Bank as of this moment, pero tingin ko depende yan dun sa klase nung inutang, no, at yung agreement nila, kasi Opo, ano yung opo. capability ko as a Yes, borrower, yes. di ba? Gusto ko ba yung interest ko habang tumatagal lumiliit, o yung Opo. interest ko habang tumatagal ay lumalaki? Opo, And at opo. the same time, yung principal ng ay kasama doon sa nagbabayad ako. Mga ganon. So, depende rin yan na, I think kaya kasi sinasabi ko may puso. Di ba? So, Okay. we adjust to the people na nangungutang sa... Yung clamor ng people. oo. Hindi yung... Kasi tinatanong mo rin naman sila ano ba yung kakayanan mo? Di ba? Hindi yung... Okay. Yun lang. Siguro sa mga ibang nangungutang, parang... Yung sinasabi natin, kasi kung masakit yung 5-6, Ay, mas mabigat po talaga. masakit din yung gano'n ng mga ibang bangko, no, na I think we really have to help each other kasi this is our country. Okay. And if you help other people na magkaroon siya ng magandang buhay, Okay. tutulungan mo siya sa kanyang hanap buhay, all support. Okay, siguro quick lang po kayo, batiin niyo po yung family o kung sino man po, Director. Kasi Binabati ko lahat ng kuyang. Okay, salamat mga po, kuyang salamat doon po. sa Nueva Ecija, sila. Family niyo po, Attorney, mga Padilla, yan. So, also, binabati ko lahat ng C2G2, Citizens Congress for Good Governance. Okay. Yung ating mga kapatiran talaga. Okay. And of course, all my friends na nandiyan dyan na nakikinig ngayon. And si Ricky. Okay, happy birthday Thank you for inviting me. Yes, baka sa susunod, pwede pa po ulit, Director. Oo, walang problema. Basta para makatulong lang tayo kasi ako nakukulangan din ako minsan sa yung tao kasi marami sa atin hindi alam ang iba't ibang pamamaraan at programa ng serbisyo ng gobyerno. Yes, okay. Yung inyong radio program makakatulong ng malaki. Nako, salamat, Director. At sana sa susunod, ma-invite ka namin po ulit, Director.
Hi din po sa family ko din po. Si Shane, Iya, Agnes, and Emil. Maraming salamat din po on duty. Tech, Daniel Tenco, Kay Constantino, writer, Jen Patrolia, CA, Jessa Marameda. Ang next po na programa, Stories by Pangga, Nika with Nika Aba. Sa susunod po na linggo ulit, ang kapatiran para sa bayan. Ay, Saya.